natin is nakikita naman siguro kasi sa aking isang device is nakikita ko naman. Okay, so again, let us continue. So kanina finish tayo ng ating first 12 questions, or sorry, 13 questions, no? Yung ating morning session kanina, no? For 3 hours, naka 13 sessions tayo, or naka 13 questions tayo, which actually medyo bagal yun, no? Pero kaya medyo nag-relax ako sa time kanina kasi ang objective ko talaga is maipakita sa inyo clearly, slowly, and objectively is how to properly analyze and pick out the details, no, ng isang tanong. Kasi yun naman talaga yung purpose nga ng rationalization natin, di ba? It's to show you and demonstrate and develop yung inyong analyzation skill. Okay? Kaya kanina is medyo gaya ng binanggit ko, medyo nag-relax tayo sa oras, no? Which dapat within 3 hours, maka 50 questions dapat, diba? Sa iba kasi hindi naman sa pagiging judgmental, di ba? Pero sa iba kasi within 3 hours, no, 50 questions kaagad, no? So although may kanya-kanya tayong diskarte, syempre, pero again, ang akin lamang pong ibig sabihin dito is that kaya medyo tayo nagbagal kanina is para talagang maipakita ko sa inyo, ma-emphasis ko ba, mabigyan ko ng emphasis yung proper way of analyzing. Now, this afternoon session natin, we will be now picking up our pace. No? Ibig sabihin po, medyo bibilisan natin ng konti. But still, of course, without compromising yung essence ng ating ratio. Medyo bibilisan ko na yung pacing ng konti at para makakompleto tayo ng 100 question. Kasi nga, di ba, 3 days, ang aim ko is maka 100 question tayo. So, it total is 300. No? So, para at least ma-achieve natin yung objective na yon within the given time natin at nang hindi tayo masyado nag-exceed ng oras, no? Para at least hindi tayo masyado pagod. Kasi kanina may nagtanong, hanggang gabi daw ba tayo? Hindi ko nasagot kanina yon, no? Kasi nag-break na. Pero ngayon, ang typical naman kasi 8 hours, diba? So we started by around 9 a.m. and then we intend to finish yung ating schedule by 6 p.m. So para at least makakompleto tayo ng 8 hours natin, no? But anyway, ang pinaka-objective ko talaga is makompleto natin yung 100 question for this entire date natin. Okay? So yun ang ating pinaka-aim para makompleto natin siya by the 30th, no? So now, again, as I said, I will be picking up my facing. Medyo bibilisan ko ng konti, still without compromising our essence. Kaya kung merong nabibilisan masyado, o kaya naman hindi makasabay, magsabi lamang po agad sa ating chat box. Kasi nga, naka-open yung chat box natin, naka-monitor ako para kung meron mga concern, yung mga tanungan, makakapagsabi kayo agad sa akin at mababasa ko naman agad dyan. Okay? So, without further ado, let's start and continue yung ating question. So, natapos tayo number 13, we will now proceed with number 14. Okay? So, number 14 question tayo, no? The PNP shall exercise the powers to conduct arrest, search, seizure, and ascertain guilt of criminals in accordance with the Constitution and pertinent laws. No? The statement is blank. Is it A, true, B, false, C, maybe, or D, yes. Now, una, binanggit sa atin, no? Ang tinatanong is yung statement daw ba ay totoo, mali, siguro, oo. So, ang pinag-uusapan natin is PNP and their particular powers. No? Now, nabanggit sa atin, ang PNP daw may power to arrest, search, seizure. Arrest is taking a person into custody, di ba? Search and seizure yan yung pagkalap at pagkuha ng mga ebidensya. How about ascertain guilt of criminal? Pag sinabi natin ascertain, mga kapatid, no? Tandaan ninyo, madalas nyo may encounter yung word na ascertain sa board exam and sa mga batas or even sa mga discussion. The word ascertain kasi, okay? Ascertain basically means to determine or to know. O pwedeng determine or to know. In Tagalog, para malaman. So pag sinabing ascertain the guilt, it means alamin yung guilt ng isang criminal, alamin kung guilty or not guilty. Yun ang ibig sabihin ng ascertain the guilt, no? So is it true? Is it false? Is it maybe? Is it yes? Okay? Now, first thing is first. If ever you encounter a question in the board examination na may mga choices katulad ng maybe,
sometimes, it depends, no? Partially, pwede, depende, yung mga ganun bagay, di ba? So, una sa lahat, wag niyong pipiliin yung mga ganyan, okay? Kaya pag nakita niyo sa choices yung mga yung option na ganyan, immediately remove those choices sa pagpipilian kasi they are never correct. Kaya ang tawag sa mga ganyan is bluffing choices, no? Panglito lang yan, kaya wag niyong pipiliin kasi pag sinabing maybe, sometimes, partially, yan yung mga hindi sigurado eh. Di ba ka? Hindi sigurado yung sagot. Kumbaga hindi konkreto, hindi solido yung pagkakasagot. Kaya hindi siya magiging tama. Kasi in the board exam, kailangan straight to the point, ano pa, dapat solid, dapat sure ang sagot mo. Kaya huwag niyo sasagutin yung maybe, okay? Pangalawa, meron tayong true, meron tayong yes sa ating examen, sa ating choices. Now, sabi natin kanina, pag nagsabay ang true, yes, false, and no sa isang tanong, no? Gamitin natin yung rule na period, tsaka question mark. Now, nagtapos sa period ang ating tanong. So, definitely, it is true or false. Tsaka, in grammar, hindi pwedeng gamitin yung yes. Kasi, the statement is yes. Wrong Graham. Pag nagkatawag, di ba? Wrong gramming. Huh? So, definitely, it's wrong. It's grammatically incorrect pag sinabing the statement is yes, di ba? So, obviously, we can also remove letter D sa mga pagpipilian. So, now, sabi natin, ang PNP may power mga aresto. Tama naman. Search, issue ng evidence. Tama naman din. How about ascertain the guilt? Wala po. Bakit? Sino ba ang may responsibilidad na malaman kung guilty or not guilty? It's not the police. It is the court. Okay? So, korte ang may kapangyarihan na alamin kung guilt or not guilty ang isang akusado. So, definitely, bravo ang tamang sagot natin. So, the answer is bravo. Okay? So, next tayo, number 14. This is the part where the PNP is making sure that all candidates who have the highest potential for developing into good members of the agency will be the one who will be chosen to enter. So, ang tinatanong mga kapatid, ito raw po yung ito raw yung parte or part, no, na si PNP ay sinisiguro niya na yung mga candidates, pag sinabing candidates in this context, mga aplikante, okay? Mga aplikante, mga yan, no? Yung mga candidates daw or applicant na yung may mga potential lang ang mapipili, they will be chosen to enter. So, if you remember earlier, meron tayong pinag-usapan sa post-DCORP na choosing the right man, the right person for the job, di ba? So, ano po yung choosing natin dyan? Recruitment, placement, selection, or appointment. Now, pag sinabing recruitment, remember, sabi ko kanina, it is encourage, okay? Encourage or, let's say, to encourage or to persuade, okay? Persuade, no? Applicants, okay? So, pag sinabing recruitment kasi, ito yung paghikayat, pag-encourage or persuade sa mga aplikante na sila ay sumubok na makapasok o mag-apply sa loob ng ating serbisyo. Halimbawa, magpo-post sa social media si PNP na may quota tayo ngayon. Ito ang qualification, ito ang sweldo. And usually, kapag nag-encourage, pag nagre-recruitment, binabalandra o pinapakita yung sweldo, kung magkano kikitain mo, ano mga benefits mo, upang mahikayat talaga yung mga candidates na mag-apply sa PNP. Di ba? Parang ganun siya. Placement naman mga kapatid, no? Placement is training, okay? And orientation. So, training and orientation, ibig sabihin, ito yung unang pagsasanay na gagawin mo or pagdadaanan mo bago ka opisyal na makapagtrabaho o bilang isang pulis. Ito yung ating Public Safety Basic Recruit Course at field training natin. So, natuturuan tayo dito, di ba? Tuturuan tayo ng mga basic or ng mga fundamental knowledge na kailangan natin. Selection, ito na nga yung ating, ito yung eliminate, no? Undesirable candidates. Okay? So, pag sinabing selection, from the word select, pinipili sila. So, eliminate, inaalis natin. Pag sinabing undesirable, yung mga not qualified, yung mga hindi qualified na mga candidates, yung mga bagsak sa height, sa weight, physical agility, that's selection. Parte ng ating selection process para may matira lang na sakto sa quota. Kasi halimbawa, ang quota 1,000, nag-apply 5,000. So, hindi pwedeng matanggap lahat. Pipiliin kung sino yung pinaka-best of the best, sino yung qualified. So, from the word select, pinipili at inaalis yung mga hindi qualified or tinatawag na undesirable. And yes,
part siya ng staffing, tama. Kaya kanina, di ba, yung pinapaliwanag ko yung staffing sa inyo, as ano yun, yung ating post-decorp, kasi post-decorp natin. Where's our post-decorp? Ay, nasa unahan nata yun. Ito. Ayan. Ito. Ang ginamit ko na idea sa inyo, di ba, ito, staffing is selection. Kasi nga, in staffing, pinipili natin sino yung karapat-dapat, choosing the right person for the right job. So that's part of staffing, yung selection na yan, okay? Recruitment, part din naman siya ng selection natin. Now, going back to the question, no? So, that's selection. Appointment naman, ito naman yung delegation of authority. Basically, binibigyan ka ng kapangyarihan para maging pulis ka. Now, in the part of, let's say, in the part of application, kailan kayo na-appoint? Yan yung panahon na mag-oath taking kayo. Na kayo'y susumba bilang isang pulis. Okay? At bago kayo mag-training. And then after training, susumpa ulit. Panibagong appointment na naman. Dalawang appointment, kasi dalawang appointment meron tayo. Yung temporary, tsaka yung permanent. Temporary, yung unang oath taking nyo after ng application. Na kayo ay magiging pansamantalang pulis. Na kailangan nyo pantapusin yung training para pangalawang appointment, permanent na pulis na kayo. That's appointment. Pagbibigay ng authority, pagbibigay ng kapangyarihan. And now, since binanggit sa ating question na chosen to enter, who will be chosen pagpili? Sa ating choices, isa lang naman ang pagpipili dyan. And that is Charlie. Selection process. From the word chosen, selection, yun ang tugma, okay, na idea natin. Tsaka yan naman talaga yung pagsiguro na yung mga may potential lang or karapat-dapat lang ang mapipili na makapasok sa loob ng ating serbisyo. That's selection process, okay? Next tayo, number 16. Okay, so ito, batas na tinatanong sa ating batas, no? Now, an act of 1975 issued by then President Ferdinand Marcos integrating the Philippine Constabulary as a nucleus and integrated national police as its components. Now, is it Act 175? Is it PD 765? Is it Act number 70 or PD 603? So, Act of 1975, batas tinatanong sa atin mga kapatid. Plus, binigay sa atin yung idea. It was issued daw. Ito daw ay ipinasa o ginawa ni Ferdinand Marcos na ang nangyari is integrate. Pag sinabing integrate, pinagsama po. Okay? Integrate, it means to combine or pinagsama. So, kaya nagkaroon tayo ng PCINP or Philippine Constabulary Integrated National Police. Tsaka ito, no? So, alam naman natin na nung panahon ni Marcos, ng kanyang panunungkulan sa ating bansa, especially during the martial law period, di ba? Inabolish niya ang legislative branch ng government, which ang legislative ang gumagawa ng batas. Now, since inabolish niya yan, siya ang gumagawa ng batas. Kaya ang mga batas na ginawa niya, since isa siyang presidente, ang tawag dati ay Presidential Decree, or for short, PD. Okay? PD. So now, alisin natin yung mga hindi PD. Basically, yung mga hindi pwede maging tamang sagot, di ba? So, alisin na Charlie, alisin natin yung Alpha. Okay, let's remove Charlie and Alpha sa mga pupipilian natin. Una, PD 765, ano ba ito? Ito yung ating PCINP law. Yan yung nagsama ng Philippine Constabulary Integrated National Police. Ano yung PD 603? Ang PD 603, mga kapatid, this is entitled as the Child and Youth Welfare Code. Okay? So ito po yung Magna Carta for Children. Okay? Basically, pag sinabing Magna Carta, ito yung batas para sa mga bata sa kapakanan ng mga kabataan sa bansa natin. Okay? So for many years, ito yung batas, ito yung pinakabatas na ginagamit natin, no? When it comes to the welfare and all about children sa mga kabataan natin. Child and Youth Welfare Code. Child and Youth ha, hindi Child and Youth. Kasi pag Child and Youth, bakit pakinggan, no? Child and Youth Welfare Code. So obviously, the answer is PD 765. Yan yung nagbuo ng ating PCINP. Pinagsama niya ang Philippine Constabulary at ang Integrated National Police. Now, ano tong Act number 175? Ang Act number 175, mga kapatid, this is the law creating the Insular Constabulary
Constabulary. Okay? Or IC, Insular Constabulary. Sir, ano pinagkaiba ng Insular Constabulary sa Philippine Constabulary? Now, the main difference between the two is literally pangalan lang nila. Because Insular Constabulary is the same as Philippine Constabulary. Nung una na naitayo ang Constabulary, it was named Insular. Bakit? Kasi if you remember kanina sabi ko, nung panahon ng Amerikano, ang tawag sa Pilipinas ay hindi Republika. Ang tinawag sa atin, Insular Government of the Philippines. Okay? Insular Government, no? So kaya yung ating Constabulary, pinangalan ng Insular Constabulary. Now, by virtue of Act 255, yan, Act number 255, tsaka lang napalitan ng pangalan. Okay, so changing the name, no, from Insular to Philippine Constabulary. Yan yung pangalan, yan yung nagpalit ng pangalan. Insular, ginawang Philippine Constabulary. Okay, yan yung Act number 255. Ano naman itong Act number 70? Ang Act number 70 naman, mga kapatid, another law nung panahon ng mga Amerikano. This created the Metropolitan Police of Manila. Okay? Metropolitan Police of Manila. Ito yung pinakaunang police organization na itinayo ng American government sa Pilipinas. Act number 70. Yung Metropolitan Police of Manila, ngayon po kasalukuyan, mas kilala siya bilang tawag na Manila Police District, and that's the first police organization during the time of American government. Sumunod lamang yung Act number 175 na Insular Constabulary, which pang buong bansa na siya. Kasi yung Act number 70, obviously, pang Manila lamang siya. Kasi it's only within the Metro Manila or Manila alone. Okay? So ngayon, ginawa yung Insular Constabulary para maging nationwide coverage ang ating policy. Yun po ang pinagkaiba ng Metropolis of Manila, Insular Constabulary at yung Philippine Constabulary. So yan yung mga history, no, na meron tayo sa ating bansa. Okay? Now, sir, totoo po ba na hindi sapat yung basta alam mo lang yung batas? Dapat po ba inaalam or nilalaliman po ang pag-aaral sa mga batas? Well, iba-iba kasi ang perspective natin dyan, Kim. Okay? On your part, bilang mga magbo-board examination, totoo naman talaga na hindi lang dapat alam mo ang batas. Okay? Dapat sa ulo mo siya at naiintindihan mo siya. Bakit? Kasi parang ganito lang siya. Yung mga words na ginamit ko kanina, yung amend, yung repeal, di ba? Maraming di nakakaalam yan. So, kabisado nila yung title, yung mismong number ng batas, yung title ng batas. But they don't know what that law did. Anong ginawa ng batas na yan. So, it's also important na alam mo anong ginawa ng batas. Kasi interconnected ang mga batas sa isa't isa. Katulad ng 1675, 8551, interconnected yan. Ano mga pinagagawa nila? Ano yung mga naging contributions ng mga batas na yan, di ba? Na kumbaga, it's not enough, no, na alam mo lang siya. Okay? You must also understand ano yung mga naging contribution ng mga batas na yan. Now, hindi naman to the point na kailangan kabisado mo lahat ng batas because it would be impossible. Even mga lawyer, hindi kabisado lahat ng batas, tol. Imposibleng mangyari yun. Tsaka sa atin kasi, hindi naman necessary na talagang alam mo talaga yung lahat ng batas. Kasi hindi naman bar exam ang sasagutan mo. Board exam natin. Although, dapat alam mo at naintindihan mo yung mga ilang batas na relevant sa atin. Not every law, but those laws na talagang konektado at relevant lang sa ating pag-aaral. Yun ang ibig sabihin dyan. Okay? So, hindi lang basta alam mo, naintindihan mo rin siya. O dapat naisa sa ulo mo ano mga ginawa niya, ano yung mga contributions niya. Yun ang pinupunto ko. No? So, yun po ang aking sagot dyan, Kim, ha? Okay, so that's number 16 natin, no? So, next tayo, number 17. Okay, number 17 tayo. Which of the following statement is incorrect? Ang tinatanong sa atin, alin sa mga sumusunod ang mali? Ha? Now, take note, pag sinabing incorrect, mali. Alin dyan ang mga mali? So, ibig sabihin, tatlo dyan tama. Isa dyan ay mali. Isa-isay natin. A. Recruitment is the process of attracting candidates who have minimum qualification for eligibility or selection. Now, unang binanggit sa atin mga kapatid is recruitment. No? Sabi dyan, recruitment daw
ito raw yung proseso ng pag-attract ng candidates. And now, from what I told you earlier, tama naman po, recruitment, paghikayat, pag-attract, pag-encourage, di ba? So, attracting, encouraging, persuading, pare-parehas yan. Yan yung paghikayat sa mga individual na mag-apply sila. So, itong alpha, tama yan. But, ang hinahanap natin yung mali, kaya alisin natin yung alpha. Next, letter B. The process of eliminating undesirable applicants who do not meet the organization's criteria refers to screening. So, yung pag-eliminate daw ng mga hindi naman daw qualified na aplikante, ang tawag daw ay screening. Okay? Screening daw ba, no? Next, letter C. Recruitment ulit, no? Recruitment is the part where PNP will single out, iisa-isahin daw ni PNP, sino sa mga aplikante ang qualified at eligible. Tama ba na recruitment ang pag-isa-isa sa aplikante? Sino ang qualified, sino eligible? Tingnan natin. Letter D, selection tayo. Selection is the phase where the PNP will ascertain. Si PNP is aalamin niya. Remember, the word ascertain, determine, or aalamin, di ba? Ascertain whether yung candidates are fit to be a police officer. So, yung pag-alam kung fit, either physical, mental, medical, di ba part ng selection yan? Kaya nga may physical agility, may medical, may dental, may psychiatrical, psychological. So inaalam kung fit ka ba or karapat-dapat ka ba sa pagiging police. Okay? So itong delta, tama ito. Alisin natin yung delta kasi hinahanap natin yung mali. So between Bravo and Charlie tayo, yung Bravo, yung pag-alis o pag-eliminate ng mga hindi kwalipikadong aplikante, screening ang ginamit na term. Yung Charlie, recruitment daw yung iniisa-isa mo ang mga aplikante, sino ang qualified, sino ang hindi. Now, between Bravo and Charlie, ano ang mali dito? Ano ang hindi tama o hindi tugma ang ibig sabihin? Now, yung Bravo, supposedly, dapat selection siya. Di ba, selection ang tawag kapag inaalis mo yung mga hindi kwalipikado. Okay? Screening ginamit eh. How about Charlie? Recruitment daw, iniisa-isa mo yung qualified at eligible. Now, in recruitment, wala ka pang inaalam kung sino ang qualified, sino ang eligible. Kasi remember, recruitment, nanghihikayat ka pa lang. Okay? Ini-encourage mo pa lang sila, ina-attract mo pa lang sila. Kaya between Charlie and Delta, ang mali ay Charlie. Okay? Ang mali ay Charlie. Itong Bravo, mga kapatid, no? Screening, pwede siyang maging alternative. Okay? Screening is an alternative. Okay? Alternative term for selection. Okay? So, kung walang selection, pwedeng maging screening ang gamitin natin. But the point is, parehas lang yan, magkatugma naman ang ibig sabihin nila. So, ang mali sa dalawa is Charlie. Okay? O, next tayo Number 18. The modern police concept measures the effectiveness and efficiency of the police in absence of crime. This means the following excepts. O, may except na naman ang binanggit. Tatandaan ninyo, pag sinabing except, maliban sa isa, alin ang naiiba. Now, ang binabanggit sa ating question is modern police concept. At sa ating pong napaliwanag kanina, pag sinabing modern concept, remember, sinusukat natin yung effectiveness and efficiency ng police sa pamamagitan ng absence of crime. Now, since excepts ang binanggit, alin sa mga sumusunod? What is referring to old concept? Okay? Alin dyan ang tumutukoy sa old police concept? Kasi nga, ang tinasabi, modern, but except, kaya alin dyan yung old concept? Now, A, people in the community are safe any time of day and night. So, kapag safe ang mga tao, umaga, hapon, gabi, so ibig sabihin, no crime. No crime. Walang krimen. Kung walang krimen, absence of crime yan. Kaya itong alpha, this is modern concept. Alisin natin ang alpha sa mga pagpipilian natin. No? Kasi nga pag walang krimen, absence of crime, that's modern concept. Pangalawa, booming business in locality. Pag sinabing booming, hindi po literal na sumasabog. Okay? In this context, pag sinabing booming, it means malaki ang kita, maraming customer. Yun na ibig sabihin ng booming business. Okay? So, hindi po booming, next.
Booming means, let's say, uh, booming, progressive yan. Progressive business. Yan, okay? So meaning, malago ang kita, malago ang business, di ba? Now, kung marami kang business, marami kang kita, may kalayaan ka mag-business, walang any, let's say, problem. So meaning, wala rin krimen. So kung walang krimen, it's also modern kasi absence of crime yan, di ba? So itong Bravo, alisin na natin siya. Next, letter C. Yung mga tao daw, they are not afraid to wear jewelry. Walang takot na magsuot ng mga bling-bling o yung mga alahas. So dito, no crime din. Ibig sabihin, walang krimen, kaya walang takot ang mga tao na magsuot. So obviously, ang natira sa atin is Delta. So the answer is Delta. Bakit? Yung Delta kasi, nakalagay po dyan, police are always processing person of interest. Now sir, ano po ibig sabihin ng person of interest? So, pag sinabi natin person of interest, mga kapatid, no? It is an alternative term for suspect. Okay? Person of interest, no? Isa siyang alternative term for suspect. Kasi sa panahon ngayon, di ba, hindi na natin ginagamit yung word na suspect. Or, let's say, iniiwasan na natin gamitin yung word na suspect, lalo sa Pilipinas. Bakit po? Kasi in the Philippines, may stigma na negative ang suspect eh. No, yung salitang suspect. Halimbawa, kapag sinabi mong suspect ang isang tao, ang reaksyon niya, umiiyak, nagpupumiglas, nagwawala. Sinasabing wala siyang kasalanang ginagawa. Kasi ang pagkakaintindi ng mga Pilipino sa salitang suspect ay sila agad ang gumawa ng krimen. But in the eyes of criminology, sa atin kasi, di ba, alam naman natin na kapag suspect ka pa lang, hindi pa ikaw gumagawa. Meron ka pang tinatawag na presumption of innocence. Okay? So hanggat hindi ka napapatunayan, ikaw ay isang suspect pala. Hindi ka pa talaga criminal, no? So yun ang alternate. So yun ang suspect sa atin. In order to avoid yung labeling, yung stigma. So, we use an alternative. So, ginagamit natin yung person of interest instead of the word suspect. So, kung marami daw person of interest palaging nagpa-process ng suspect, it means maraming inaaresto. Okay? So, kung maraming inaaresto, it means old concept ito. Okay? So, ibig sabihin, ito yung tamang sagot natin, mga kapatid. No? So, ito dagdagan pa natin. May ginagamit ngayong term, person under police custody. Okay? So, pag sinabing person under police custody or for short, PUPC, PUPC, no? Ito naman yung term used when, okay, the suspect is already arrested and under police custody. Okay? So, isang official term na ito na ginagamit natin, no? Na kapag na-arresto na ang isang person of interest, tinatawag na natin siyang person under police custody. So, mga alternative term ito mga to. Okay? So, you must be aware with this kasi maraming mga pagkakataon, no, na gumamit ng iba't ibang term si board examination. Okay, depende sa ano yung napapanahon, ano yung appropriate, o minsan ganito, gumagamit ng term sila Atty. Gabao na iba sa nakasanayan natin. Kasi isa yan sa mga paraan nila Atty. Gabao para malaman nila kung aware ba kayo at well-informed ba kayo sa mga terms na ginagamit natin ngayon. Halimbawa, kung bibigay tayo ng another example, mga kapatid, let's make an example of criminal. Yeah. Okay? Ano yung mga other terms ng criminal? No? So, let's give an example of criminal. No? Isang another term ng criminal is offender. So, pag nabasa niyo offender, it means criminal. Ano pa? Pwedeng perpetrator. Okay? Perpetrator. No? Ano pa? Pwedeng culprit. Okay? Culprit. Yan. Okay? Ano pa? Pwedeng, ito, ginamit sa RPC. Malefactor. Yan. Okay? Malefactor. No? PDL naman, mga kapatid. No? Ang PDL naman po, person deprived of liberty or PDL. Yan po yung term used, no, as an alternative for detainee or prisoner. Okay?
So ginagamit natin siyang alternative term sa mga detainees or prisoners, yung person deprived of liberty. Kasi pag sinabi mong PDL, nakakulong ka. Or ganito person tao. Deprive, tinanggalan, pinagkaitan, pinagdamutan. Liberty is kalayaan. So, kapag inaresto ka, naka-detain ka, naka-imprison ka, wala kang kalayaan. Kaya ang tawag sa'yo is person deprived of liberty. So, pwedeng alternative term din siya ngayon. Okay? So now, ito mga nabanggit ko, no? Criminal, offender, perpetrator, culprit, malefactor, yan po ay mga halimbawa lamang ng mga terms or words na ginagamit ng Atty. Gabaw bilang kapalit doon sa mga usual or common na terms na sanay tayong gamitin. Kasi ulitin ko, no, isa yan sa kaparaanan nila Atty. Gabaw para malaman nila, no, para malaman nila kung aware ba kayo or well-informed ba kayo sa mga bagong terms na ginagamit natin ngayon. Okay? So, dapat aware kayo sa mga ganyang terms, ha? Be aware and be alert sa mga ganyan terms na pwedeng ma-encounter ninyo. Now, bakit ko po alam? Kasi una po sa lahat, nakapag-board exam na ako. Bakit ko alam? Kasi nakapag-board exam na ako. Kaya alam ko na yung mga terms na ginagamit, no? Pangalawa, okay? The reason why I'm familiar with the terms na ginagamit nila Atty. Gabaw dyan is because when I was a student in PCCR, bago pa naging chairman ng Board of Criminology si Atty. Gabaw, siya po yung aming dean dati. When I was in my first year, second year sa PCCR, dean namin si Atty. Gabaw. Tapos yung mga libro niya, yung mga materials niya, ang mga nagagamit namin kung nag-aaral kami, nagbabasa kami. And then, commonly kasi sa mga exams namin, gumagamit ng ibang terms si Atty. Gabaw. Kasi isa sa mga habit niya yun. Okay? So kaya, sinasabi ko sa inyo, isa sa mga habit talaga niya is baguhin yung mga salita. So be aware with that para at least sa board exam, hindi kayo mga lilito. So halimbawa, nagbabasa kayo, may na-encounter kayo ng word na hindi kayo familiar, no? Simple lang, i-search mo sa internet, kay Google, ano yung meaning, definition, and then tignan mo yung synonyms. Pag sinabi kasing synonyms, yan yung mga other term o yung mga ibang term na although ibang salita siya, pero parehas naman siya ng ibig sabihin or iisa lang ang ibig sabihin nila. Okay, so be aware and be alert with that. Okay, so next tayo number 19 na tayo mga badit. Number 19. This agency of the government is tasked tasked for policy coordination and shall exercise the administrative control and operational supervision over the PNP. So, DILG, NAPOLCOM, BJMP, and PNPA. So, ang tinatanong sa atin mga badi is agency. Ano na po itong agency na sila ang merong responsibility ng policy coordination? Also, bukod sa policy coordination, they are the ones controlling and supervising the PNP. And since binanggit dito mga badi is that over the PNP, it entails na it's much higher than the PNP. Mas mataas siya kaysa sa Philippine National Police. So, ano dyan? Ano, nakamute ako? Hello? Hindi, sir. Hindi man po, sir. Hindi. Sa'yo lang yun. Baka sa'yo lang yun, buddy. Okay naman yan, okay? Kasi pagkakarinig ko, nakamute daw ako. Anyway, as I was saying, no? So, pag sinabing over the PNP, it means mas mataas sa PNP. So, alin dyan sa mga sumusunod ang mas mataas sa PNP? DLG, is it higher than the PNP? Yes, tama po. NAPOLCOM, mas mataas sa PNP? Yes, tama po. BJMP, mas mataas? Hindi. Pantay yan sa PNP. So, hindi po BJMP ang tamang sagot. Alisin natin yung card. Next, letter D. PNP. Is it higher than the PNP? Hindi rin po. Actually, it's under the PNP. Okay? Ang PNP po mga kapatid, ito ang ating premier education institution para sa mga gustong maging commission officer in the PNP. Okay? It's our premier, spell ng premier educational institution, no, for commissionship in the PNP. Ibig sabihin, kung gusto mo maging commission officer in the PNP, pasok ka ng PNPA. Kasi pag nakapagtapos ka ng 4 years, Bachelor of Science in Public Safety, hindi criminology
public safety in PNPA, you will be entering the PNP as a commission officer or as a lieutenant. Okay? So yun po yan. Tsaka ang PNPA mga kapatid, no? PNPA is a NOSU of the PNP. Yan. Okay? Isa ulit siya ng National Support Unit, Operational Support Unit ng PNP natin. No? Now, so hindi siya mas mataas under ng PNP. So it's between DILG and NAPOLCOM. So, DILG alam naman natin, Department of Interior, Local Government, NAPOLCOM, National Police Commission. And between the two, ang tamang sagot is Bravo. Bakit? Kasi ang tinatanong po, agency. Hindi naman po agency ang DILG. Nasa pangalan na department. Okay? Department ang DILG. NAPOLCOM, agency siya. Tsaka ang DILG, malaki yan. NAPOLCOM, isa lang sa mga halimbawa ng agency na pwedeng under or nakadikit sa isang departamento. Okay? O ngayon, ang tanong, ano po ba ang NAPOLCOM? Is it under or attached? Okay? So ngayon, sabi dito ni Adrian, attached to the DILG. Yes, very good. Tama po, no? So, ang ating pong NAPOLCOM is an agency attached to the DILG for policy coordination. Okay? So, pag sinabing attach mga kapatid, ibig sabihin po, siya ay nakadikit, hindi under, nakadikit sa DILG. Hindi siya under ng DILG. Na ano po ibig sabihin niya? Parang ganito, kung bibigyan natin siya ng, let's say, visualization, okay? Let's say that this is the DILG. Ito yung ating DILG, no? DILG, no? Ngayon, under the DILG, nandyan, let's say, paano ko ba nalagyan ito? Yan, parang ganyan. Under the DILG, nandito yung mga iba't ibang, ano natin. Okay, wait lang ha. Lalagyan natin ng visualization para mag-get sa inyo. So, halimbawa, nandito si BFP, nandito si PJFP, okay? Nandito si PPSC, tapos nandito si LGU. Yan, okay? So now, if you notice, kulang. Kulang tayo ng NAPOLCOM, kulang tayo ng DILG, kulang tayo ng PNP. No, nasaan po ba? Okay, so ganito po. No? So, nandito po ang NAPOLCOM. Yan. Tapos, nandito ang PNP. Okay? Ganyan, no? And now, if you notice, yung umbrella ng DILG, nasa ilalim niya, BFP, BJMP, PPSC, and LGU. Pero si NAPOLCOM wala sa ilalim at ang PNP wala rin sa ilalim ng DILG. Si NAPOLCOM nakadikit lamang siya sa DILG. Kaya ang tawag sa kanya is Attached Agency for Policy Coordination. Nakadikit lamang siya kay DILG upang tumulong, okay, sa paggawa ng pulisiya, pag-prepare ng pulisiya. At sa ilalim ng NAPOLCOM, doon makikita si PNP. Kaya between DILG and NAPOLCOM, saan under si PNP? It is under the NAPOLCOM. Okay? Under ng NAPOLCOM si PNP natin. Hindi siya under ng DILG. Tsaka ulitin ko, ang NAPOLCOM hindi rin under ng DILG. So yan po, ang pinaka-pwedeng maging visualization natin para at least aware kayo or alam ninyo bakit tinawag na attached agency si NAPOLCOM kay DILG. Kasi hindi siya under, nakadikit lamang siya kay DILG natin. So yan po ang pinaka-visualization natin dyan. No? And now, ngayon, okay? Maidagdag ko lamang po, no? Ano pong batas ang gumawa kay NAPOLCOM? Ito po RA 4864. Okay? RA 4864 is the act, no? Establishing, it created Police Commission or POLCOM. Okay? So, before, bago pa siya maging NAPOLCOM, POLCOM muna ang tatawag. Okay? Tapos, it was formerly under the office of the president. No? So, dati, nung ginawa
ang Polcom or Police Commission or NAPOLCOM ngayon, it was under the office of the President. Tapos over the years, especially during 1675, tsaka lang siya nailipat sa DILG but not attached to the DILG. So ito po ang ating number 19 question. Okay? Next tayo, number 20. Okay, number 20. All of the following are members of the People's Law Enforcement Board except, okay? Now, may binanggit na except sa atin. Ibig sabihin na naman, alin ang naiiba, alin ang hindi kasama. So, ang tinatanong sa atin mga kapatid is members. Alin sa mga sumusunod ang hindi naman member ng People's Law Enforcement Board or PLEB? Now, mga kapatid, tandaan natin, no? Ang PLEB po, ito po yung tinatawag natin na, let's say, a entity, no, receiving and addressing citizens complaints. Okay? Sila po ang tumatanggap at nag-aasikaso ng mga sumbong or complaint ng mga publiko laban sa PNP. Okay? Citizens complaints against PNP. No? So halimbawa, may isang civilian, naka-experience siya ng mga abuso, pagmamaltrato, or nagka-negative experience laban sa isang pulis. Si civilian ay pwedeng lumapit sa pleb para manghingi ng tulong at si pleb aasikasuhin ang naging concern niya. Okay? Si pleb ang mag-a-address or let's say maghahawak ng kaso niya laban sa isang PNP personnel. So yun po ang trabaho ng pleb natin, no? And by the way, pleb under ng DILG ito ha. Under ng DILG ang pleb natin. So ngayon, may 5 total members ang pleb natin. May 5 members ang pleb natin. So sino-sino po yung mga pleb members? Una, no? Members. Okay? Okay, una, meron tayong 1 barangay captain. Okay? Pangalawa, 1 member of the Sangguniang Panlusod. And 3 members chosen by the Peace and Order Council. Yan, okay? So, ulitin ko. May isang barangay captain, may isang member ng Sangguniang Panlusod, at may 3 member na pipiliin ng Peace and Order Council. So, sabi natin may barangay captain. So, itong Bravo, alisin natin. Ano pa? Sabi natin may member ng Sangguniang Panlusod. Itong Charlie, alisin din natin. So, it's between Alpha and Delta. Now, ang hindi kasama mga kapatid is Delta. Bakit? Sa Peace Order Council, hindi siya member. Pagkos siya ang mamimili. Okay? Siya ang mamimili kung sino ang 3 magiging other 3 members ng ating pleb bukod sa captain at isang member ng Sangguniang Panlusod. So may 3 other members pa na pipiliin mula sa Peace and Order Council. Okay, so yun po, no? Ay, by the way, sorry, ulitin ko. May 3 other members pa na pipiliin ng Peace and Order Council. So in total, 5 members ang pleb natin. Barangay Captain, a member ng Sangguniang Panlusod, and 3 members chosen by the Peace or Order Council. So hindi sila member, sila lamang po ay namimili. Okay, so that's our number 20. Yan ang ating pleb. Sila yung grupo, entity na tumatanggap at nag-aasikaso ng citizen complaints laban sa mga kapulisan natin. So that's number 20 question natin. O next tayo, na number 20. 21. So may kumakakatra dyan. Okay. An act, batas tayo ha, batas. Anong batas daw po ang siyang nagbigay sa atin ng rank classification ng Philippine National Police? Okay? Rango, batas tungkol sa rango ng PNP. It amended RA 6975. So basically, ni-revise niya, minodify niya ang 6975. Is it RA 6975, 8551, 11279, or 11200?
So, since nabanggit sa question na inamyandahan niya ang 1675, imposible namang 1675 din. So, hindi naman po alpha, di ba? Alisin natin siya. 8551, inamyandahan ba niya ang 1675? Opo. 1127, inamyandahan ba? Yes. 11200, inamend ba? Yes. But the answer is, lahat naman kayo pare-pares sa sagot. The answer is delta. Okay? So ito pong delta, ang siyang nagbago ng rango ng PNP natin. Na dati, meron tayong PO1, PO2, SPO1, ngayon, patrolman, corporal, at kung ano-ano pa. Yan po yung nagbago ng ating rango. O ngayon, para at least aware tayo, kasi may mga nagiging tanong sa board exam, no? Comparison. Okay? So paglagay tayo ng teka lang. Paglagay tayo ng table. Yan. So para at least aware tayo sa mga let's say pagbabago mga nangyari, no? Okay. So isa-isa natin. Okay, let's compare yung mga rango natin tol para alam natin yung mga rango nila at pagkakasunod-sunod nila. Ano? So now, unahin natin yung RA 6975 sa PNP. Ito naman RA 11200. Okay? So now, ngayon po, sa 1675, doon po binigay yung mga lumang rango. Nandyan po ang Police Officer 1, okay? Or PO1 for short, no? PO1. PO2, okay? PO2. Ito hindi ko nabubuin. Ito na lang, PO na lang. PO1, PO2 yan. Okay? Next, PO3. Okay? Next, SPO1. Pag sinabing SPO, Senior Police Officer, no? Next, SPO2, SPO3, SPO4. Yan, okay? O ngayon, ang tawag sa mga ranggong to is non-commission. Now, by the way, no, ang mga ranggo na hati po sa dalawa. Commission, non-commission. Pag sinabing non-commission, yan po yung mga official natin. Non-commission. Okay? Yan yung mga official na ranggo natin, mga kapatid. Non-commission. Yan, okay? Na, kung sinabi naman natin commission, yan yung mga official. Official rank natin. Meron tayo yung police police senior. Okay, inspector. Okay, next police chief inspector. Next police superintendent. Yan. Police senior superintendent. Yan, okay? Police chief superintendent, no? Next, police director. Police director, deputy pala. Deputy director general. And then police director general. Yan, okay? So ito po yung mga rango na meron tayo sa ating PNP in pursuant to 6975. Okay? O ngayon, ihambing naman natin siya sa mga bagong rango ng ating PNP. So una, meron tayong PO1 and that is now called as patrolman or woman. Next, PO2, we have police corporal. Okay? Corporal. Yan. Next, okay? Next, we have police staff sergeant. Okay? Next, police. Ay, malis pa yung sergeant ko. Sergeant. Mali ako. Yan. Okay? Police master sergeant. Yan. Okay? Next, police senior master sergeant. Next, police chief master sergeant. And then last is police executive master sergeant. Okay? So yan po ang mga non-commissioned officers natin or non-commissioned ranks ng ating PNP based on the new law na meron tayo. Now, how about naman yung ating mga commission? So nandito tayo sa police inspector. It's the police lieutenant. Okay? Next, police captain. Next, police major. Next, police lieutenant
colonel or colonel. Next, police colonel. Okay? Next, we have police. Ano next nito? Brigadier general. Yan, okay? Next, police major general. Next, police lieutenant general. And last, police general. Okay? So, yan po ang mga ranggo natin sa luma at sa bago. Okay? So, yan ang ating RA 1675 and RA 8551. And now, in order to complete, para at least maihambing din natin siya sa ibang agency, idamay na rin natin ang BFP or Bureau of Fire tsaka PJMP. No? Para at least alam din natin sila. O ngayon, ganito po. Okay? Ganito po ha. So, para hindi kayo malito at hindi kayo mahirapan, yung rango ng BFP at BJMP is halos magkaparehas lang. It is the same or almost the same as the old rank ng PNP. So for example, halimbawa, PO1 sa police officer. Sa fire officer. Okay? FO1 na tawag, no? Tapos, pagdating naman sa jail, JO1 ang tawag. Okay? So, yun po ang pinaka-comparison dyan. Next, we have FO2, FO3, SFO1, SFO2, SFO3, and then SFO4. Senior Fire Officer 4. Okay? Sa jail naman, ganun din. JO2, JO3, SJO1, SJO2, SJO3, SJO4. So, yan po ang rango natin dyan. And then, pagdating naman ng commission officer is instead na police inspector, gawin mo lang fire inspector. Okay? Fire inspector. Tapos, fire senior inspector. No? Inspector. Next, fire chief inspector. Next, fire superintendent. Yan. Okay? Fire senior superintendent. Fire chief superintendent. Okay? Superintendent, no? And then, we have fire director. Now, sa jail, ganun din po. Parehas lang. Instead na fire, gawin mo ng jail. Jail inspector. Next, jail senior inspector. Jail chief inspector. Okay? Next, we have jail superintendent. Next, jail senior superintendent. Next, jail chief superintendent. And then, jail director. Okay? Now, if you notice my students, hanggang director lang ang nilagay ko. Bakit? Kasi sa jail and fire, ang hepe ng fire and jail is director. Wala silang deputy director general, wala silang director general. Ang pinakamataas sa fire and jail ay may ranggong fire and jail director. Okay? So ang chief ng BFP, chief ng BJMP, ganyan po ang ating pinaka-rango. No? So tandaan natin yan ha, kasi may mga nagiging tanong minsan dyan. Now, may dagdag ko lamang din po, minsan nagkaroon ng tanong sa board exam na ano bang comparison ng rango ng PO, ganito lumabas, PO, ganyan, okay? PO 11, okay? Isa sa mga pinaka-controversial questions na itanong nung recent, or not this last board exam, but 2022, I believe board exam, 2021, parang anyway, so naitanong siya, PO 11. So, ang choices is patrolman, corporal, staff sergeant, master sergeant. Ganon. So, may mga sumagot ng patrolman, may mga sumagot ng corporal. Kasi patrolman, PO1 siguro yan. Di ba? Baka double number 1 lang. Okay naman PO2 siya, but instead na 11, it's supposed to be Roman numeral number 2. So, dalawa yung possible scenario, di ba? So, may mga sumagot ng patrolman, may mga sumagot ng corporal. O ngayon, ano ba talaga yan? Now, sabi nila Attorney Gabaw, this is a genuine mistake on the part of PRC. Ibig sabihin, typographical error talaga siya. It's not supposed to be PO11. It's supposed to be PO2 with Roman numeral number 2. So,
corporal ang tamang sagot. But since may mga sumagot ng patrolman na akala nila is PO1 lang siya, na dogleg number 1 lang, syempre, para maging fair, sabi nila Atty. Gabaw, at that time, ay ginawa nilang bonus yung question. Meaning lahat ng mga examinees ay nabigyan ng plus 1 point sa LEA. Kaya if you're wondering or if you're thinking, nagbibigay ba ng bonus sa board exam, sir? Yes, nagbibigay po. Pero only if it's absolutely necessary. Ibig sabihin, pag talagang kailangan na kailangan lang, lalo na if ang PRC mismo ang nagkamali. Okay, so tulad yan, di ba? PRC na nagkamali dyan. Ngayon, kung sakaling ma-encounter nyo ulit to, matandaan nyo ha, PO2 yan ha, hindi yan PO11. PO2, it's Roman numeral number 2. Okay, so yun po. Yun po ang gusto ko idagdag, yun po ang gusto kong paliwanag pagdating sa inyo. Okay? So, okay tayo dyan ha. Wala. Sabi ni Adrian, how about Bucor, sir? Sa Bucor naman, medyo may pinagkaiba ang kanilang rango. Okay? Pero sa Bucor kasi, ang pinakamataas dyan is director ng Bucor. No? Tsaka Bucor under ng DOJ. It's not under the DILG. Medyo may pinagkaiba ng konti, pero it's director pagdating sa Bucor natin. No? Pero anyways, ito yung ating tri-bureau, okay, na mga rango nila. And now, going back with our choices, meron tayong naiwan dito. Letter C, yung ating RA 11279. No, para saan po ito at anong batas ba ito? So, ang RA 11279, mga kapatid, it is the transferring the National Police Training Institute, okay, or NPTI, and Philippine National Police Academy or PNPA from PPSC to PNP. Ganito po siya ha. Now, PPSC stands for the Philippine Public Safety College. Okay? Buuin ko. Philippine Public Safety College. Yan. Okay? Or PPSC. Yan. No? So, ulitin ko. Ang PPSC, una sa lahat, it is under DILG. Now, ang trabaho ng PPSC, mga kapatid, is to administer and supervise. Basically, sila po ang humahawak ng training ng ating tri-bureau. So, basta training, development, enhancement, no? PPSC ang humahawak niyan. Okay? So, yung training schools ng PNP, BJMP, BFP, hawak yan ng PPSC. Pero, nung naipasa yung 11279, yung training ng PNP at yung PNPA na dati ay under ng PPSC, inilipat na ngayon sa PNP. In other words, PNP na ang humahawak, okay, ng sariling training nila, especially yung training center na NPTI, tsaka yung academy na PNPA. Kaya nga kanina sabi ko sa inyo, di ba, kung naalala nyo, ang sabi ko, ang PNPA, it is a NOSU or a National Support Unit ng ating PNP, which means under siya ng PNP natin. Okay? Dati under siya ng DILG. Ngayon, under na siya ng PNP. And it's because of 11279. And now, another thing na nagbago because of 11279. Ganito po, no? So, dati, kapag nag-enroll ka sa PNPA at kapag tapos ka ng 4 years Bachelor of Science in Public Safety, no? Pwede kang makapasok sa jail, fire, or police bilang isang inspector or bilang isang opisyal. Okay? Alam natin yan, di ba? It's a common knowledge, okay? Now, because of 11279, nagbago yun. Nagbago siya. Meaning, kapag ngayon ay pumasok ka ng PNPA at nakapagtapos ka, no, ng public safety, ikaw ngayon po ay papasok na lamang sa PNP as a lieutenant. Sir, paano kapag gusto ko jail or fire? Hindi na po PNPA ngayon. Meron ng bagong tawag. It's now PPSA or the Philippine Public Safety Academy. So doon, you will be undergoing either Bachelor of Science in Fire Protection or Bachelor of Science in Jail and Management Criminology. So it's either of the two. Ano man ang pulit mo, you will be an officer in the BJMP or the BFP. Pero hindi na PNPA ngayon. Okay? So nagbago yan because of 11279.
So yun po ang ating number 21. Okay? So yun po ang ating 21 ha. O next tayo, let's proceed with number 22. Okay, number 22 question. The head of the Philippine National, wait lang. Yeah. The head of the Philippine National Police shall have the rank of what? So ano daw po ang rango ng pinakamataas sa PNP natin? So obviously, napakadaling tanong natin doon. The answer is what? Chief PNP, 4-star General, Sir Chief, or Police General? Well, hindi naman po Sir Chief, just Sir Chief, ano yan eh? Be careful with my heart yan ah. Okay, so hindi naman po yan. Now, again, 4-star General, wala pong gaya, alisin natin yan. So it's Chief PNP and Police General. Ang Chief PNP is yung position, okay? Ang Police General is the rank. So ang tinatanong rank ko, kaya ang tamang sagot is Police General. So the answer is Delta. Okay? O next tayo. Number 23. Now, kanina may nagtatanong, Sir, paano kapag dalawang negative? Di ba? Dalawang negative, anong gagawin namin? Maganda na po. Ito na yung paliwanag dyan. Okay? The following are not included in the institutions that was created pursuant to RA 6975 except PDEA, NBI, PPSC, DOJ. Now ngayon, if you notice, dalawa yung negative sa atin. No? Meron ng not, meron pang except. Okay? Meron ng not, meron pang except. O ngayon, anong gagawin natin dito? Sa unang tingin, nakakalito. Parang ang hirap at hindi maintindihan. Which, understandably, kasi nga, sanay tayo, isang negative lang. Is either not or except lang naman siya. Di ba? But if ever maka-encounter kayo ng question na dalawa ang negative, all you have to do, my student, is to cross out those two negative. Alisin mo siya, tanggalin mo siya. Because actually, okay, kapatid, no, ito pong not and except sa ating pong question, literally, wala siyang bilang, wala siyang kumbaga, tulong sa atin, kundi guluhin lang tayo or lituhin lang tayo. So, ang pwede mong gawin dyan, kapatid, is to eliminate. Strike 2. Yan. Okay? Tanggalin mo siya sa question mo. You can remove, you can erase that two words from your question. Kasi, literally, wala siyang tulong. Panlito lang siya. So now, ang naiwan sa atin is not, the following are included, institutions that was created pursuant to 6975. So, tinatanong ngayon, alin po sa mga sumusunod ang nabuo sa pamamagitan ng 6975? Anong institution ang nabuo sa 6975? Yun ang tinatanong sa atin ngayon, di ba? So now, hindi ka na malilito. Okay, so ulitin ko, no? If ever na may dalawang negative, all you have to do is to erase those two negative from the question. And then, ano matira sa tanong, yun ang pinaka-tinatanong sa'yo. Now, wait lang. Kapag isa lang ang negative, not lang or except lang, huwag mong buburahin kasi magkakamali ka. Okay? Huwag mong buburahin ha. Just leave it there. Buburahin mo lang kapag dalawa yung negative. Kasi nga, hindi siya natugma. Okay? So, saka, parang mathematics, no? Positive multiplied by positive. Negative multiplied by negative is equals to positive. Ganun siya. Okay? Parang mathematics lang siya. So now, PDEA, alpha. Ano ba ito? It was created by RA 9165. Di ba? So hindi naman PDEA ang tamang sagot. No? O ngayon, next we have DOJ. Ang DOJ, it's a Department of Justice. Now, since ang ating 1675 ay DILG, hindi naman DOJ. So, NBI, PPSC. So, the answer is what? PPSC. Bakit? Kasi ang NBI po, it was not created by RA 6975. Rather, it was created by Commonwealth Act 181, no? As Division of Investigation under the DOJ, okay? Or Department of Justice. Okay? So now, ito po, makinig ha. Now ngayon, NBI was created pursuant to Commonwealth Act number 181. Tapos dati, bago pa siya maging National Bureau of Investigation,
it was formerly known as Division of Investigation na under ng DOJ. Kasi in the history, gusto ng DOJ na group bukod pa sa Philippine Constabulary. So, bilang tugon doon sa hiling ng DOJ, nagpasa ng batas, Commonwealth Act 181. At yun nga yung nagbuo ng Division of Investigation. Ngayon, tinawag na lamang siyang Bureau or tinawag siyang Bureau of Investigation. Ito yung siya, RA 157, no? As Bureau, okay, of Investigation. And then eventually, ginawa siyang National Bureau of Investigation na lang. Okay? So yun po ang NBI natin mga kapatid, no? So, una, Commonwealth Act 181, pangalawa, Division of Investigation. Sir, bakit Commonwealth Act? Hindi Republic Act, hindi Act lang. So, gaya ng aking paliwanag kanina. So, kaya Commonwealth Act ang tinawag dito kasi nung panahon na yan, Commonwealth ang Pilipinas. Ganito po siya, no? So, nung pinapaliwanag ko kanina, yung act na batas lang, na walang Republic Act lang, no? It was the time na American period. It was between 1900 hanggang 1935. Okay? And then, 1935 to 1941, ang tawag sa Pilipinas, Commonwealth of the Philippines. So, binigyan tayo ng Amerika ng sariling gobyerno at sariling soberanya. Ang tinawag natin, Commonwealth of the Philippines. Now, 1941 to 1945, yan yung mga panahon na sinugod ang Pilipinas ng mga mahilig gumawa ng video na malabo, na pixelated. Yung mga Japanese, di ba? So, it was during World War II. Okay, so wala tayong government noon. It was under the Japanese occupation. And then World War II ended 1945. 1946, no? We have now our independence from America. Okay? So, ang tawag na sa Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga batas during that time, it was now Republic Act. Okay? So, yun po ang ating NBI, ha? Commonwealth Act number 181. They were created 1936. Okay, kasi 1935 to 1941 Commonwealth. Kaya 1936 ang NBI created by Commonwealth Act number 181. Okay, so yun po yun. Sabi ni Bossing, Boss, kamusta ang buhay-buhay? Okay, pag dalawang negative, hanapin namin positive, sir, tama po ba? Yes, exactly. Ganun po yun. Okay? So, yung ginawa natin kanina, yung dalawang negative, inalis natin. So, yung question naging positive. Kasi nga, di ba, ang pagkakaintindi natin kapag sinabing not or except, negative. Alin ang naiiba, alin ang mali, alin ang hindi kasama. Ngayon, since dalawang negative, in multiplication nga, negative multiplied by negative is equals to positive. So, ang hanapin mo is positive. Tama po. Okay? So, ganun po ang ginagawa. Ganun po ang pwede mong gawin dyan para hindi ka malito, hindi ka magkakamali. Okay? So, yun po ang aking ibig sabihin dyan. No? Now, by the way, dagdagan ko lamang po na idea. Ang NBI is in charge of investigating so-called grave offenses. Okay? Or major crimes. Okay? So, ganito po ang NBI po, mula sa kanilang pangalan, investigasyon ang ginagawa nila. Now, lahat ba ng krimen iniimbestigahan nila? Hindi po. Yung mga krimen lamang na tinatawag nating grave offenses or major crimes ang iniimbestigahan ng NBI. Ilan lamang din sa mga halimbawa ay cybercrime, ano pa ba? Trafficking in persons sa airport, assassination ng presidente, graft corruption, at yung mga ibang mabibigat na krimen. Yan, guys. So, in your layer 1, discuss na naman sa inyo yun, or kung wala pa, maidi-discuss sa inyo yan. So, yung severe, very good, bibigat, major or grave offenses, ang iniimbestigahan nila. Okay, kasi in terms of generic investigation, nandiyan ang PNP. Papasok lang ang NBI kung grave offense yan or major crimes yan. So that's our NBI. Yes, very good. Heinous, pwede rin, no? Mabigat, severe, heinous, grave, major, all of them. Mabibigat na krimen yan. Yan yung mga tinatawag na karumal-dumal na krimen. Okay, so yun po yung NBI natin, mga kapatid, no?
Now, wait lang meron akong babalikan na question. Parang I feel may nakalimutan akong sabihin sa inyo kanina. Wala. Anyway, sige. Lang siguro baka may encounter natin ulit siya. 24. Sir, yung crime po na NBI lang po mag-iimbestiga. Example ng krimen na NBI lang mag-iimbestiga. Okay, ganito. Kasi in the law, may mga in-specify na krimen, no? Na NBI ang hahawak. Okay? Halimbawa, isa sa mga nabanggit sa batas, if trafficking in person or human trafficking, no, ay nangyari sa airport, NBI mag-iimbestiga. Okay? Trafficking in person sa airport, NBI mag-iimbestiga. Ano pa? Yung assassination or attempt on the life of our executive official, such as the president, NBI ang mag-iimbestiga. Okay? Ano pa? Extrajudicial killing, yung pagpatay sa mga media at aktivista na ang nakapatay ay pulis or ating government, let's say, personnel, NBI ang mag-iimbestiga. So, specific, okay? Yung mga krimen na nakalista sa batas, no? Na NBI lang mag-iimbestiga. Hindi PNP, hindi PIDEA, hindi BJP, BFP. It will only be the NBI. Okay? So, it was stated sa RA 157, ano yung mga klase ng krimen na iimbestigahan ng NBI. And as I said, no, sa inyong Layer 1, sigurado naman na mapag-uusapan yan or ma-discuss sa inyo yan. Kasi it's important for you to know ano ba yung dummy. Okay, yung pinabanggit ni brother is dummy kato. Okay? Nakalimutan ko yung batas, pero PD yun eh. PD yung batas na yun, pero dummy siya. Ito sige sabihin natin, paliwanag natin para at least anti-dummy. Yan, okay? So, pag sinabing dummy kasi, pag sinabing dummy ka, nangyari. Yan. Pag sinabing dummy ka, it means a Filipino, okay? A Filipino controlled and used, okay? For legal purposes by a foreign national. Okay? So, pag sinabing dummy, ibig sabihin, Filipino, kontrolado, at ginagamit ang pagka-Pilipino for legal purposes, no, ng isang banyaga. Kasi may mga certain activities sa ating gobyerno o sa ating bansa, no, na hindi pwedeng konektado sa ibang bansa or may ibang lahi na kasama o kabilang dito. Okay? Hindi pwede. Kailangan Pilipino lang or pure Pilipino. For example, kung ikaw ay magtatayo ng isang security agency, isa sa mga rules na kailangan ay Pilipino ang may-ari or kung grupo sila ay puro Pilipino sila. Hindi pwedeng may ibang lahi kasi it will be a violation of anti-dummy na ginagamit lang ang Pilipino o pagka-Pilipino para maipasa sa gobyerno, pero hindi ito pwede. So yun po ang pwedeng maging paliwanag pag sinabi natin dummy. At isa rin yan sa mga halimbawa ng krimen na iniimbestigahan ng NBI, yung anti-dummy method. So bawal po yan and it will be investigated by the NBI natin. So yun po yung dummy. No? So yun, okay? Sabi naman ni ex post facto law, what about batas pambansa? Okay, ang batas ng pambansa naman tol, it's another type of law. If I'm not mistaken, no, it is a type of law na usually it's about national concern, or rather ginawa siya for the purpose. I'm not exactly entirely sure kasi medyo malabo yung aking memory dyan. Pero it's about it's a law that was created for security purposes, or let's say specific people lamang ang mga pwedeng mapabilang dito. Okay? So, di ko 100% sure kung yun ba yung naalala ko, pero parang ganun siya. Okay? Pero mas better siguro if
maitanong nyo yan sa inyong abogado lecturer or sino man ang CLG lecturer ninyo. Pero anyway, meron pa naman tayo bukas. Sige, assignment ko yan. Kasi hindi ko sure, ayoko magbigay ng maling paliwanag. Siguro bukas, babalikan ko para may paliwanag ko. I-check ko muna para at least klaro sa ating lahat. Okay? Pero isa sa mga halimbawa ng batasang pambansa is yung 22. BP 22. No? BP 22, yan yung bouncing check law. Okay? So it's about it's about security sa pera, na yung mga pwedeng maging involved dyan is yung mga ginagamit yung cheque or isang bank account na walang laman, parang gano'n. Okay? So pero hindi, sige, by tomorrow, I will be explaining that para mas may paliwanag ko mas maigit sa inyo kasi ayoko magbigay ng maling information sa inyo. Okay? So, NBI, sir, number 175, cybercrime hinahandle nila yan. Yes, tama. Oo. Ito in RA 10175 kasi, ang binigyan ng kapangyarihan para imbestigahan ng cybercrime ay dalawa, PNP, NBI. Kaya NBI kasama sa kanilang responsibility ang pag-iimbestiga ng cybercrime-related cases or cyber-related cases. Okay, so tama po yung nasabi niya, no, na ang cybercrime kasama sa iniimbestiga ng NBI yan. Okay? Sir, how about sa mga attorney? NBI po ba in charge? Anong ibig mo sabihin ito, Mac? Na NBI in charge sa How about mga attorney? NBI po ba in charge? Ano ibig mo sabihin dyan, Mac? Hindi ko mag-gets yung ibig mo sabihin. Kasi, kung ay ibig mo sabihin is para makapag-NBI ka, kailangan abogado ka? Yes. Isa sa mga qualification yun, pero hindi naman sa lahat. Pwede ka mag-NBI kahit hindi ka abogado. Pero one big point siya. No? Pero iklaro mo sa chat para ma-entertain natin. Okay? For the meantime, move on muna tayo. No? Next, number 24 tayo. Okay, crime control means what? Elimination or reduction of desire to commit the crime which must be coordinated. Okay? Letter B, neutralization of criminal activity. C, enforcement of rules, regulation. Or D, ordinances aimed D, police visibility to eliminate desire, opportunity, or instrument of crime. So, ang tinatanong po, alin sa mga sumusunod ang crime control? Wait lang i-next page natin siya para makapaglagay ako ng notes, no? Now, ano ba yung crime control, mga kapatid? So, ang tinatanong kasi is meaning daw ng crime control. Ano ang meaning ng crime control? So, in the steps of criminal activity, okay, or steps of crime fighting, ang tawag dyan tol is steps of crime fighting. Okay? Meron tayong 3 particular steps in crime fighting. Una, crime prevention. Pangalawa, crime suppression. And pangatlo, crime control. Or, let's say, investigation. Okay? So, pag sinabi nating prevention, mga kapatid, this is elimination of elements. Okay? Crime elements to avoid crimes. Okay? So, avoid the unlawful activity. Yan, okay? So, pag sinabing prevention kasi, you are eliminating crime elements, no? Halimbawa ng mga elements of crime, opportunity, desire, inaalis mo yan, tinatanggal mo, ini-eliminate mo para walang mangyaring krimen. Pag sinabi ng mga suppression, ito naman yung, let's say yung, ito yung paglaban, okay, sa krimen na nangyayari. Kasi ganito siya, pag hindi mo napigilan mangyari ang krimen, meaning may nakomit na crime. After makomit ang crime, as enforcers, the next step that we should do is to suppress. Okay? So pag sinabi kasing suppress, no, it is to fight or let's say stop, no, the crime. Okay? And minimize the effects. So ang pinaka-purpose ng suppression is itigil yung krimen upang mabawasan ang mga maaapektuhan or madadamay dito. Okay? So yes, pagsugpo, pwede rin pagsugpo, tama, okay? Yung may suppression. Now, pag sinabi naman natin control, it is now to let's say neutralize, no, and take over the criminal activity.
Okay? By means of investigation. So, ibig sabihin po, pag sinabi natin control, the word is neutralize. Meaning, take over yung krimen. Halimbawa niyan, iniimbestigahan nga natin. No? Inaresto na rin yung suspect, nagkakaalap tayo ng mga ebidensya, at kung ano-ano pa. Okay? Para at least ma-close natin yung krimen. So yan po yung tatlong steps in crime fighting: prevention, suppression, and control. And now, in our choices, A, elimination, reduction of desire. Ang desire isa yan sa mga elements of crime. So definitely itong alpha, this is crime prevention. Okay, crime prevention yan, di ba? So alisin natin yung alpha sa mga pagpipilian natin. Next, letter B, ginamit sa atin yung word na neutralize. So itong Bravo, possible. Letter C, enforcement of rules, regulation. Okay? Achieving desired outcome or standard of society. Letter D, police visibility. Eliminate desired opportunity instrument. So mga elements of crime din po. So this is definitely about prevention. Okay? Crime prevention to, no? So now, hindi naman po letter D ang tamang sagot. So alisin natin ang delta sa mga pagpipilian natin. So it's between Bravo and Charlie. And since binanggit na yung word na neutralize sa Bravo, it is Bravo. Kasi the word neutralize means control. Itong Charlie, this is more with crime prevention. Kasi bakit crime prevention? It is achieving the desired standard of the society. Ano bang gusto natin na standard? Walang krimen, di ba? So walang krimen, it's prevention. So it's Charlie, prevention, Bravo, control. So the answer is Bravo tayo. Okay? Next, number 25. Okay. Which of the following is not one of the general objectives of the police? Ano ito sa mga sumusunod ang hindi naman daw kasama sa mga tinatawag na general objectives ng police natin? Now, may binanggit na not sa atin na now, tatanggalin ba natin? Hindi po. Remember, sabi ko kanina, tatanggalin mo lang yung negative pag dalawa sila, isang tanong. In this case, mag-isa lang siya, kaya huwag mong tatanggalin kasi magkakamali ka pag tinanggal po. Now, pag sinabing general objectives, okay? General objectives. Pag sinabing general objective, no? It means primary or fundamental duty. Ano ba yung pangunahing trabaho ng kapulisan natin? A, ensure there is order in community, panatilihing maayos ang ating community. B, protection of lives. C, arrest criminal. D, protection of property. Now, remember, ang ating number one duty or step in crime fighting is prevention. Meaning,